Ang bawat maliit na gubat ay nagsisimula sa pundasyon nito. Ang mga halaman, ang mga puno, palumpong at damo ang nagsisilbing tirahan at pagkain ng iba't ibang nilalang. Ang mga ugat ng mga puno ay bumubuo ng isang natural na lambat na nagpapatibay sa lupa. Ngayon ay papasukin natin ang isang maliit na gubat na ito. Titingnan natin kung ano nga ba ang nasa loob nito. Ang maliliit na gubat ay mahalagang kanlungan ng biodiversity. Kahit sa isang maliit na espasyo, nagkakaroon ng balansing ekosistema na sumusuporta sa mga insekto, ibon at iba pang hayop. Malaki rin ang naitutulong nito sa pagpapabuti ng hangin at klima sa paligid. Mula rito ay rinig natin yung mga huni ng mga maliliit na ibon. Kapag tiningnan natin ng mas malapitan, makikita natin ang isang maliit na lungsod na puno ng aktibidad. Ang mga langgam sa lagubang, paru-paro at gagamba ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan para mabalanse ang sistema ng kalikasan. Ang bawat nilalang dito ay bahagi ng isang masalimuot na kadena ng buhay. Ang maliliit na insekto ay nagsisilbing pagkain ng mas malalaking hayop, at ang mga mandaragit ay tumutulong upang hindi dumami ng sobra ang ibang uri. Ngunit ang mga pinakamahalagang nilalang sa munting kagubatan na ito ay ang mga tagalinis. Ang fungi, bulate, at bakterya. Sila ang nagpapalit ng mga patay na dahon at hayop upang maging bagong sustansya para sa lupa. Sa kabila ng kanilang kahalagahan, unti-unting nawawala ang maliliit na gubat dahil sa paglawak ng mga lungsod, polusyon at deforestation. Marami sa mga hayop at halaman dito ang nawawalan ng tirahan. Okay, so yan. Tingnan naman ninyo yung mga tree guard, no? Ang isang maliit na gubat ay maaaring maliit sa paningin ng marami. Ngunit ang halaga nito ay hindi matatawaran. Pinapaalala nito sa atin na kahit ang pinakamaliit na espasyo ay maaaring magbigay ng buhay kung atin lamang itong iingatan.